Isang mapagpalang umaga po, Panginoon, ang aming pagbati. Maraming salamat po. Tunay nga sa iyong pagiging tapat sa mga nakaraang taon. Muli sa araw na ito na sincelebrate po namin ang 20 years anniversary ng Great Commandment Christian Church. Salamat po na nagiging patuloy kang tapat sa bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church. Ano mga pagsubok, pinagdaan ng crisis, social distancing, physical distancing, Panginoon. Salamat po dahil hindi naman nagtagumpay ang gawa ng kaaway laban sa mga mananampalataya na magkaroon pa ng spiritual distancing. Salamat, Panginoon. Alam namin na pagtagumpayan mo na ang mundo at kami ay mananagumpay na, Panginoon, lalo sa araw na ito hindi man nagkita-kita, nagkasama-sama, Panginoon. Dito naman po sa aming simbahay ay patuloy na itinataas po ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo po sa amin at sa mga ipagkakaloob mo pa. Salamat po. Tinanay nga po na kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyong harapan. Pininisin mo pa nga po anumang karumihang yung nasumpungan sa aming katauhan mula sa aming ulunan hanggang talampakan. Kami nga po ay nagpapalinis upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyo. Tunay nga po na anumang mga pagkakamaling ito, alam po namin na ikaw ang Diyos na mapagmahal, ng iyong pag-ibig ay walang kondisyon. Kaya naman, Panginoon, alam namin na kami po ay may kalayaan ng lumapit sa iyo dahil naranasan na po namin ang pagpapatawad mo. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga magpapaawit. Tunay nga po na maging kalugod-lugod po sa iyo ang mga inihanda nilang awitin at kami na mga nasa bahay ay patuloy na papapurihan ka sa pamamagitan ng awiting ito ay masamba ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. At maging ang yung mga mensahero man na magdadala ng mensahe sa umagang ito, pakabalutin po siya ng iyong banal na dugo. Patuloy na itago sa inyong banal na Quran ang kanyang mga mensahe. Patuloy na maging channel of blessing, channel of encouragement sa lahat ng mga makikinig, sa lahat ng mga nagsisipanood ngayon sa umagang ito. Salamat po, tunay na una kang mabless, Panginoon, upang kami din po ay pagpalain mo, magpala sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Salamat, tunay nga po, napakarami pang dapat ipagpasalamat kahit na may mga pagsubok na dinaraanan. Tunay nga po, nandyan ang kalayaan, kagalakan, na walang makakahadlang upang ikaw po ay aming mapuri, masamba sa espiritu at katotohanan. Dalangin po namin na patuloy mo po kaming ibaba habang ikaw ay patuloy po naming itinataas. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming sama-samang panalangin, pagpapasalamat. Tinataas na po namin sa iyo ang lahat-lahat ng aming hinaing, lahat-lahat ng aming dinanas. Panginoon, alam namin ang pamamaraan mo ang the best kaysa sa amin. May plano ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Tanggapin mo po ang aming papuri at pagsamba, parangal, pagdakila sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan, sabi nga sa salita ng Panginoon sa Psalm 23 verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Sa umaga po na tayo i-deklara natin na yung Panginoon patuloy na mararanasan natin yung kabutihan niya sa ating tahanan, maging sa ating pamilya. Sama-sama po tayo umawit, magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Awitin po natin yung song na "Thank you, Lord." And Lord, we come before you today
I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a mountain shout, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sama-sama muna kita sa ating mga kamay. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. And for all you've done in my life, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Took my sin and my shame. Took my sin and my shame. Took my sickness. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. Come on, church. With a song of praise. With an outstretched shout, I will bless your name. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, church. With a song of praise, with an outstretched shout, I'll bless with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched shout, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. And thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sama natin sabihin, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang magpasalamat sa iyo ay isang mabuting bagay. Isang
gawin ang kung saan kinagagalak mo, Panginoon, ang magpasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin. And Lord, sa umaga na ito, patuloy kaming magpupuri sa iyo, sasamba kasama ng aming mga pamilya, Panginoon. Iisa ng puso, Panginoon, iisang itataas, kundi ang pangalan mo, Jesus. Alam namin patuloy kang mabuti, Panginoon, sa lahat ng panahon. Patuloy na mahayag ang kabutihan mo, Panginoon Diyos, sa tanging makabanalan mo, ang kalwalatian mo, ang maitanyag sa umaga ito. Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Romans 12 verse 1, sinasabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa umaga na ito, patuloy natin ialay ang ating mga buhay sa ating Panginoon. At patuloy na damhin mo, kapatid, yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Wala kang ibang pwedeng pag-alayan yan, kundi doon lang sa nagbigay sa'yo ng buhay. At iyon ang ating Panginoon na nagbigay sa'yo ng hininga ng buhay na meron ka. Father, sa umaga na ito, patuloy na saliksikin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isip. Maging kagalakan mo, Panginoon, ang bawat pagsamba na aming iaalay sa'yo. Patuloy, Panginoon Diyos, ang lahat sa aming Panginoon. Iniaalay namin ito sa iyo, Panginoon Diyos, nang walang reserbasyon. Tuloy kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, 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 Panginoon. O banal na Espiritu, patuloy ng pangunahan mo kami, Panginoon. At mahayag ka, Panginoon, ang kabutihan mo, ang kalwalatian mo, Diyos, sa aming mga buhay. Sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. All that I am, and all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, and all my affairs, the joy and the pain, I'm making them yours. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. And all my regrets, and all my affairs, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Sama-sama natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. And as a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my
you. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give? What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, Use it for your glory. glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, balik mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Ano man, Panginoon, ang bawat mga bahagi ng kasalanan na meron kami, balik mo yun, Panginoon Diyos. Ano man yung mga nagagawa namin, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa iyo, alam namin, batid mo ang lahat ng iyon, Panginoon. At ikaw lang ang lahat na nakakaalam nito, Panginoon, sa aming buhay. Pero Lord, salamat. Dahil sa kabila ng lahat, ikinaranas mo ang pag-ibig mo para sa amin. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ang malawak na pangunawa mo. Tunay nga na nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos. Dahil napaka-makapangyarihan ng mga salita mo, Panginoon. Napaka-makapangyarihan ng mga pangalan mo, Jesus. Na sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang bawat talikala, kadena, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawasak ito, Panginoon, at unti-unting nalalaglag. Na sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang bawat kadena na kung saan ang nagbibigay sa amin ng takot, Panginoon, inalis mo na ito, Panginoong Diyos. At anuman, Panginoon, ang lahat ng aming maranasan, Panginoon, tumawag lang kami sa makapangyarihang pangalan mo. Tunay na makakasumpo kami, Panginoon, ng kaligtasan, ng kapayapaan. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat patuloy namin nararanasan ang kapayapaan mula sa piling mo. Hallelujah. Come on, church, patuloy kang sumamba sa ating Panginoon. Magpasalamat ka sa kanyang kabutihan sa buhay mo, sa pamilya mo. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin, patuloy namin itong nararanasan. Kadena ng takot, ang kadena ng pangamba, ang kadena ng kadiliman, ang kadena ng pagdududa sa sarili, ang kadena ng kahirapan, ang kadena ng karamdaman, tapos na. Patuloy na tinapos mo na, Panginoon, ang araw ng takot, tapos na ang araw ng kabigatihan, tapos na ang araw ng pangamba, tapos na ang araw ng kadiliman.
Dahil ito ang araw na iyong ginawa, Panginoon. At patuloy kami magagalak, Panginoong Diyos. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Because you are God. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos. Pinapasalamatan sa iyong kapulihan sa amin. Tuloy na malugod ang iyong pangalan, Jesus. Hallelujah. Church, patuloy kang magpasalamat. Sambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa araw na ito. Tunay nga po, tanggapin mo ang lahat ng aming papuri, ang aming pagsamba. Tanging inaalay lamang ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen. 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 Bakal natin ang aming Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa mensahe ng Panginoon sa umaga na ito, sa pagdiriwang po natin ng ating pong 20th anniversary ng Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Una sa lahat, ako po ay patuloy na bumabati sa ngalan ng ating pong Panginoong Jesus sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church ng Happy Anniversary. Maging sa lahat po ng member, pamilya ng Great Commandment Christian Church. Happy Anniversary po sa Iglesia. Yan. Ang atin pong pag-aaralan sa umaga po na ito ay hango po sa Ezekiel 11 verse 19 hanggang 20 na may pamagat po na bagong puso, bagong espiritu. Yan, para magpatuloy sa normal na buhay sa nagbabagong mundo. Yan, tunay nga na sinasabi po sa verse 19, bibigyan po sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Verse 20, upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang magiging Diyos nila. Purihin po ang mga salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito, sa aming pong pagdiriwang ng ika-20 taon, anibersaryo ng aming pong Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Patuloy na bigyan mo kami ng katsigaan sa aming pong mga ginagawang pakikinig, pag-aaral ng iyong mga banal na salita. At ikaw po ang siyang patuloy na aming pong maranasan ng iyong presensya. Patuloy po namin maranasan sa bawat lugar ng aming pong mga tahanan. Patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang sumama, mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Tuloy, Lord, na gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. At lahat ng mga nakikinig po, Panginoon, ng mensahe na ito, patuloy, Lord, na bukasan mo yung kanilang mga puso, isipan. Sa ganun ay patuloy na ang iyong mensahe sa umaga na ito ay patuloy, Lord, na maging kalakasan po ng aming po mga spiritual na buhay. Salamat po. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan muli, ako po ay bumabati ng Happy Anniversary Great Commandment Christian Church. Yan. Sabi nga, 2 dekada na po ang Great Commandment Christian Church.
yung atin pong iglesia. Yan, sabi mo, marami na rin tayong ah, mga naranasan na mga mabubuti na binibigay po, na patuloy na pinaparanas po sa atin ang ating pong Panginoon. At meron naman din pong siya ng mga sa isang sitwasyon o hindi magagandang nangyayari, subalit patuloy pa rin na ang pamilya ng Great Commandment Christian Church ay patuloy na nariyan upang magpuri, sumamba sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Yan, sabi nga, sa paglipas ng mga panahon ay patuloy pa rin yung pagkalinga o yung patuloy pa rin yung pagsama ng ating pong Panginoon sa iglesia na ito, sa pamilya po ng Great Commandment Christian Church. Sabi nga, bagamat mayroong mga umalis na miyembro, yan, naroon pa rin po yung kabutihan ng Panginoon at meron siyang mga idinaragdag at marami pa po yung mga bisita, yung mga atin pong panauhin tuwing araw po ng linggo na nakakasama po natin sa atin pong pananambahan sa atin pong Diyos na buhay. Sa panahon din po ngayon, sa kabila po ng atin pong naranasan na tinatawag na pandemic, ay patuloy na gumagawa at gagawa yung mga Kristiyano upang yung gawain po ng Panginoon ay magpatuloy. At dahil nga po tayo po ay nasa ilalim sa Enhanced Community Quarantine, yan, purihin ang Panginoon dahil sa mga ganitong technology ay patuloy po tayong nakapakinig, patuloy po nating na i-share yung kanya po mga banal na salita sa pamamagitan po ng mga ganitong technology. At sa mga talento ng bawat isa o mga kapatiran ay patuloy na hindi po mahadlangan upang maibahagi po yung kanya po mga banal na salita. Yan, sa pagdiriwang po ng ating anibersaryo na ito, yan, bagamat hindi po tayo magkakasama physically, ay naroon pa rin po yung ating communication sa isa't isa. Purihin po ang Panginoon sa talento na ibinibigay po sa atin at ito po ay magagamit natin para po sa kanya pong kapurihan. Yan, gaya po ng ating pong tema sa buwan po na ito ng Mayo at sa ating nga pong anibersaryo, yung bagong puso at bagong espiritu. Yan, ito daw po ay isang pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa kabila ng ating mga nararanasan, pandemic na ito, yung coronavirus, hindi po mawala sa atin yung mga pag-aalala, di po ba? Yung takot, dahil nga po hindi po natin nakikita kung sino po yung o kung ano po yung atin pong kalaban o yung namumuksa na sakit na lumalaganap po sa buong daigdig. At kung minsan pa nga tayo po ay nakakalimot na rin sa atin pong mga ginagawang spiritual. Yan, nakakalimutan na po natin yung mga minsan yung mga pagbabasa ng Bible o yung mga verse of the day, maging yung pananalangin, at higit sa lahat yung mga pagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos. Yan, dahil lagi nga po tayong nakatutok sa mga balita, sa social media, sa TV, talagang tayo po ay laging nakatutok po dito upang ma-update tayo sa kung ano na po yung kalagayan na atin pong nararanasan. At mayroon din pong iba ron na dahil nakatutok, dahil inaabangan yung pag-release ng mga relief goods at ng mga sinasabing social amelioration program. Yan. Sino na po ba rito yung mga nakatanggap na? Yan. Ano po yung nais sa atin ng atin pong Panginoon Diyos? Yan, gaya ng ipinangako sa pagbabalik ng mga Israelita, na dahil sila nga po ay pinangalat ng atin pong Panginoon at darating nga po, pangako po ito na darating po yung panahon na ang lahat ng mga Israelita
ay kanya pong ibabalik sa lupang kanya pong ipinangako sa kanila. Sabi nga, ang pamagat po ng ating pong mensahe ngayon ay bagong puso at bagong espiritu. Bakit po kaya bagong puso at bagong espiritu? Una, sapagkat tayo po ay may masuwaying puso. Basa po natin yan doon sa verse 19b. Yan, nasabi nga po doon na sa panahon nga daw po natin ngayon, sa sitwasyon na atin pong mga nararanasan ngayon, ayan, dahil tayo po nga ay nasa enhanced community quarantine, yan, bawal na bawal po yung tayo po ay mag-umpukan o yung magsama-sama. Yan, halos magdadalawang buwan na po tayo nga hindi nagsasama-sama sa atin pong mga ginagawang pananambahan o sa atin pong mga ginagawang pagpapanalalanginan sa atin pong bahay-sambahan. Yan, sabi nga, bawal na rin po yung mga paglalasing o yung mga pagsusugal at maging sa mga namatayan, bawal na rin po yung magburol ng matagal, lalong-lalo na nga po kapag siya po ay may kaso po ng COVID-19. Yan. Nga ay ugali pa naman po natin ng mga Pilipino yung patagalan ng pagboborol ng mga patay, di po ba? At ang sabi nga, yung maraming ipinagbabawal po yung gobyerno. Kaya dapat din po na bilang isang Kristiyano, dapat din po tayo na magpasakop sa atin pong pamahalaan. Kaya sabi nga, sinasabi nilang simpleng stay at home. Yan. Minsan hindi pa talaga din po natin nasusunod. Lalabas at lalabas ang tao dahil yun po yung kanila pong o yung ating pong mga nakagawian na tayo po ay malaya o wala po tayong mga oras na tayo po ay lumabas o tayo po ay magpunta sa simbahan upang magtipon. Ngayon po ay talagang nakakapanibago at talagang marami na po yung ating pong nararanasan na pagbabago. Yan, unti-unti po nababago po yung mga ipinapatupad po na batas para po dito sa enhanced community quarantine. Sabi nga, yung mga pasaway, yan, sinusuway daw po nila yung mga utos ng gobyerno hanggang sa nakikipag-away pa yung mga iba sa mga bantay doon sa mga checkpoint. Yan. Sa pagbabalik loob natin sa ating pong Panginoon, sabi nga, pangako niya, nabibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ano po yung sinasabing bagong puso at bagong espiritu? Yan, nangangako po yung ating po Panginoon Diyos na ibabalik yung mga Israelita o sabi nga, yung mga taong nakakalimot sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi lamang sa physical, kundi pati sa spiritual. Yan. Ang pagpapanumbalik niya ito ay nangangahulugang ng pagbibigay sa kanila ng bagong puso na kasing lambot daw po ng laman upang tayo po ay makatugon sa salita po ng ating pong Panginoon. Yan, ibibigay rin po ng Diyos yung kanya pong Espiritu Santo. Sabi nga, yung ating pong puso ay talagang yung dati nating matigas na puso ay papalitan niya po ng pusong malambot. Kinumpara siya doon sa lambot ng ating pong laman na upang tayo nga daw po ay madaling maka-absorb o madali po tayong makatugon sa salita ng Panginoon na ibinibigay po sa bawat isa po sa atin. Kaya kinakailangan po na para po makamtan po natin yung pangako ng Panginoon na tayo po ay bigyan ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya kinakailangan po na tayo po ay magsisi ng ating po mga kasalanan o talikdan po natin yung ating mga masasamang gawa. O sabi nga ay patuloy na tayo po ay magpalinis ng ating pong katauhan, lalo na nga po ng ating pong puso at isipan. Sa ganun ay patuloy na tayo po ay kalingain o bigyan ng isang pribilehiyo ng Panginoon ng bagong puso at bagong espiritu. Pangalawa po,
Sabi nga, bakit bagong puso, bagong espiritu? Yan, sapagkat nais ng Diyos na tayo ay lumakad sa kanyang tuntunin. Basa po natin yan doon sa verse 20 A. Yan. Kasi nga po, nais daw po ng Diyos para po sa kanyang mga anak ay maayos at masunod ang kanyang mga tuntunin. Kaya bagong puso at espiritu ang ibibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kung tayo ay may bagong puso, madali nating maunawaan yung mga tuntunin ng ating pong Panginoon. Yan, madaling mababagbag yung ating pong puso sa pagtulong sa ating pong kapwa. Kung tayo po ay mayroong malambot na puso o mayroon po tayong bagong puso. Gaya ng ating pong mga nararanasan nga daw po ngayon na mga pagsubok, yan, marami po yung mga nangangailangan, yung mga nababalita natin o nakikita natin, talagang maraming mga tao yung nangangailangan po ng tulong dahil marami pong nawalan ng trabaho, marami pong nahinto sa kanila pong mga paghahanap buhay. Yan, talagang kaya makikita natin na talagang marami po yung nangangailangan po ng tulong po ngayon. Hindi lang po financial, maging siguro na lagi po natin mga nababasa sa Facebook ay talagang marami yung nangangailangan ng panalangin. At maging tayo ay kailangan din po natin yung panalangin upang may iwas tayo sa mga sakuna na nangyayari o sa mga sakit na nangyayari po ngayon. Yan. Maging yung ating po mga frontliner, di po ba? Yung mga ating po mga doctors, yung mga nurses, yan. Maging yung ating pong mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga nagbabantay sa mga checkpoint, yan man. Patuloy na, sabi nga ay talagang kakaiba yung nangyayari po ngayon. Ngayon lang po nangyari yung ganyan pong pagsubok sa hindi lang po sa ating pong bansa kundi sa buong mundo. Yan, maging yung ating pong mga sundalo nga po, yan, patuloy na talagang napaka dami po nilang mga kinakaharap din po na problema, lalong-lalo na nga po yung sa kanila pong pagpapatupad ng disiplina para po sa ating pong bansa. Kaya patuloy po tayong pasakop sa ating pong Panginoon at sumunod sa kanya pong mga tuntunin. Yan, ito po ay isang bahagi po ng isang quarantine sa atin na patuloy tayong magbasa ng kanya pong mga banal na salita habang tayo po ay nasa bahay. Patuloy din po tayong umawit, mga awiting papuri, pagsamba para po sa ating pong Panginoon. Sumunod po tayo sa tuntunin ng ating pong Panginoon Diyos at makakamit din po natin yung pribilehiyo na tayo po ay pagkalooban ng bagong puso at bagong espiritu ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba mga kapatid? Yan. Pangatlo, sapagkat nais ng Diyos na tayo ay kanyang kalingain at siya lang ang maging Diyos natin. Yan, mababasa po natin yan sa verse 20b. Sabi nga, sinasabi po na yung ating pong Panginoong siya lamang po yung maging Diyos po natin, hindi po yung magkaroon po tayo ng maraming Diyos-Diyosan sa ating pong buhay. Yan, kaya patuloy yung ating pong pananampalataya o yung ating pong pagsampalataya sa Panginoon, sa ating pong Diyos na buhay na siya pong nagliligtas. Yan. Dahil po, sabi nga dyan, ang Diyos po natin ay mahabagin. Yan, nais ng Diyos na tayo ay may bagong puso at bagong espiritu upang madali sa atin ang sumunod sa kanyang tuntunin na ibinibigay po sa atin po ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi po, kapag tayo po ay mayroong matigas na puso o wala sa atin yung espiritu ng Panginoon, kahit anong makita mong nangyayari sa mundo, baliwala lang sa'yo dahil kasi nga mayroon kang matigas na puso. Kaya kinakailangan po natin yung bagong puso at bagong espiritu. Sabi nga, hindi niya hahayaan na mapahamak yung kanyang bayan o tayo po ng mga mananampalataya. Yan, sa kabila ng mga ginawa ng mga Israelita,
na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga paggawa nila ng mga kasalanan, naroon pa rin yung pagkalinga ng ating pong Panginoong Diyos. Kung sila ay manunumbalik o kung tayo po ay manunumbalik sa ating pong Panginoong Diyos. Ayan. Gaya rin po natin sa ating pong mga nagkasala o mga gumawa ng pagsuway at iba pang mga hindi nakalulugod sa ating pong Panginoon dahil sa katigasan po ng ating pong puso, tayo ay tayo po ay bibigyan niya ng bagong puso at bagong espiritu kung tayo po ay magpapasakop at manunumbalik sa Kanya. Amen po ba? Yan. Dahil yung Diyos na ating pong panaglilingkuran at yung Diyos na ating pong sinasamba ay walang iba kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sabi nga, anuman mga pagsubok na ating pong pagdaanan, ang pagtitiwala ay lagi nating taglay. Sabi nga, may mga kasabihan ngayon na sabi nga, COVID lang yan, Pilipino tayo. Ayan, COVID lang yan, Kristiyano tayo. May Diyos na kumakalinga sa mga nagpapasakop sa Kanya. Amen po ba? Yan. At sa atin pong pagtatapos, kami nga, ang pangakong ito ng Diyos ay ibinibigay sa atin ng buong puso. Ito ay isang kapares na pahayag na mababasa natin sa aklat ng Jeremias 31 verse 31 at sa Ezekiel 36 verse 26. Yan, ang ideya na ito ay ang pagtanggal sa atin ng matigas na puso ay siya ring panambitan o yung kahilingan ni Haring David sa awit 51 verse 10. Sinasabi po doon, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo ako Diyos ng bagong damdamin. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpabago at makakapagpanumbalik sa ating sa tunay na kabanalan. Yan, pansinin po natin na kung tayo ay susuko at magsisisi sa atin pong mga kasalanan, ang Diyos ang magpapatawad at gagawa ng paglilinis sa ating mga puso. Yan, bibigyan niya tayo ng bagong puso at espiritu upang tayo ay magpatuloy sa normal na buhay. Yan, sabi po ni D.L. Moody, sabi niya po, I believe firmly that the moment of our hearts are emptied of pride and selfishness and ambition and everything that is contrary to God's law, the Holy Spirit will fill every corner of our hearts. But if we are full of pride and conceit and ambition and the world, there is no room for the Spirit of God. We must be emptied before we can be filled. Yan. To God be the glory po. Yan. Kaya nga po, sa atin pong pagtatapos ay patuloy na ako po ay nagpapaabot ng pagbati sa atin pong Iglesia ng Great Commandment ng Happy 20th Year Anniversary Great Commandment Christian Church. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, na pinupuri ka namin sa umaga na ito na aming pong pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na kami po ay patuloy na manumbalik sa iyo, patuloy na magtiwala sa iyo, na kami po ay patuloy mong bibigyan ng bagong puso at bagong espiritu ang ipaparanas mo sa mga anak mo po, Panginoon, na patuloy na nagpupuri, sumasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Panginoon, salamat sa iyong mga salita namin po napagbulay-bulay at ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po sa amin palagi ng kasabikan sa mga yung mga salita na ito na amin pong patuloy na nababasa sa araw-araw po, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.
Pilipinas, Panginoon, na ngayon ay dumaranas ng pandemic, Panginoon. Lord, hindi linid sa iyo, Ama, sapagkat ikaw na Diyos na makapangyarihan na kababatid kung ano ang tunay na kalagayan ng buong bansa, buong mundo na ikaw ang lumikha, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, maging ang aming Presidente, Panginoon. Lord, tulungan mo siya. Bigyan mo siya ng karunungan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng sapat na kalusugan, kalakasan, may layo sa anumang uri ng kapahamakan, sakit at karamdaman, upang patuloy, Panginoon, na maibigay niya yung pinaka-the best niya, Panginoon, sa kanyang paglilingkod, Lord God. Bagaman na andun kabigatan, Panginoon, bilang isang leader ng bansa, dalangin ko, Panginoon, sama-sama kaming dumudulog sa iyo, Ama. Patuloy mong katagpuin ang aming Pangulo na si Presidente Duterte, Panginoon. Lord God, maging sa kabuuan ng pamunuan, Lord God, simula sa Presidente hanggang sa mababang pamunuan, Panginoon, sa mga governor, mga mayor, mga kagawad, kapitan, barangay, mga konsihal, Panginoon, maging ang mga senado, Panginoon, maging sa mga kapulisan, Panginoon, sa mga nurse, Panginoon, sa mga doktor na ginagamit, sa mga frontliners na ngayon, Panginoon, ay binibigay yung buhay upang magkaroon, Panginoon, ng sapat na pangangalaga sa bawat may mga karamdaman. O Diyos, idinudulog po namin sa iyo makapangyarihang kamay. Panginoon, humihingi kami ng habag, awa at grasya sa iyo, Lord God, sapagkat nananampalataya kami na ikaw lamang, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang makapagbibigay ng katugunan kung kailan ito matatapos. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang bawat sulok ng mundong ito na dumaranas ng karamdaman ng pandemic na ito. Patuloy, Lord, na hipuin mo, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita. Kung ang bayang ito ay atalikdan ng mga kasalanan at hanapin ang iyong mukha, at kami ay inyong pagpapalain at patatawarin. Panginoon, dalangin po namin, nawa makilala ka, Panginoon, ng buong nilikha mo na ikaw ay kilalanin upang patuloy maranasan ang kaligtasan ng bansang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat, patuloy kaming nananampalataya, nananangan sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. At patuloy, Lord, inaangkin po namin ang tagumpay. Inaangkin po namin na sa iyong tamang kapanahumanan ay mahihinto ang COVID-19 na ito na nararanasan ng buong mundo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Angkin po namin ang tagumpay at patuloy kaming mananampalataya at mananalig sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makagagawa ng higit pa sa kaya naming hilingin at kayang isipin. Lord, sa iyo ay walang imposible. Lahat sa iyo ay posible. Panginoon, maraming salamat. Purihin ka. Patuloy na sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa iyo lahat ng pasasalamat, papuri, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo manalangin para sa pamilya ng Great Commandment Christian Church. Ama namin Diyos, ang dakila, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa kabutihang kaloob niyo sa bawat isa ng akin po mga kapatid sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Pagpalain niyo ang buhay po ni Pastor Dong, kasama po ng kanyang buong pamilya, maging ang praise and worship team, mga leaders, Panginoon, na ginagamit niyo sa Iglesyang ito. Pagpalain niyo rin, maranasan ang inyong pong pangunguna, maranasan yung karunungang kaloob mo, maranasan yung kalakasang physical, spiritual, na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, maging sa mga ABF, YBF, CBF. Patuloy, Lord, na pagpalain niyo yung mga kananayan na ito, mga katatayan, maging mga kabataan at ang mga bata, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain ng kanilang mga buhay, abutin ang kanilang mga pangangailangan na kahit hindi po kami nagsasama-sama na nananambahan, patuloy na nananalangin. Naniniwala ko, Panginoon, na bibigyan mo ng kauhawan ang bawat isa na nananampalataya sa iyo at nananalig sa mga salita mong ito, Panginoon, na magkaroon kami ng
time na manalangin, magkaroon kami ng time sa pagbabasa ng iyong banal na salita, sapagkat sa panahon ngayon ng krisis, maniniwala ako, Panginoon, na meron kang ginagawa sa buhay ng bawat isa, yung mga mabubuting bagay, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, Lord, ang may kakayanan na mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. At tunay nga po, Lord, na i-shield nyo ng iyong banal na dugo ang bawat pamilya ng iglesyang ito, Panginoon, at pangunahan nyo sa bawat mga ginagawa, Panginoon, at patuloy na ang kapangyarihan niyo lamang, O Diyos, ang siyang malayang kikilos, ang iyong banal na Espiritu Santo niyo lamang, Panginoon, ang siyang malayang gagawa upang mas maging matatag kami na nananampalataya at nananalig sa iyo, maging ang mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, Panginoon, patuloy, Lord, na abutin niyo ang kanilang mga buhay, paranas niyo, Panginoon, ang iyong pong pangunguna sa kanilang mga buhay, provide niyo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan na iniisip pa lamang nila ito, Lord, ibinibigay niyo na ito sa kanila, at patuloy na ilayo niyo sila sa anumang uri ng sakit, anumang uri ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. I-shield niyo sila ng iyong banal na Espiritu Santo. Extend niyo, Panginoon, ang kapangyarihan niyo. I-extend niyo, Panginoon, ang iyong pong pangunguna sa kanilang mga buhay. At gayon din, Panginoon, na magkaroon sila ng banal na pagkauhaw sa iyong banal na salita, sa pananalangin, Panginoon, at patuloy na gagawa at kikilos ka, Panginoon, para sa kanilang mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niyong ito. Sambahin ka ang natatanging pangalan niyo lamang, Panginoon, ang siyang malayang kikilos sa iyong mga anak. At patuloy na naniniwala ako, Panginoon, na may ginagawa ka na, Panginoon, sa iyong mga anak na ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na pikisin nyo ng iyong kapayapaan, kaayusan, pagkakaisa, pagmamahalan, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang patuloy na maranasan po namin ang iyong pong pagkilos. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko ang tagumpay. In Jesus' name, Amen. Yan, para po sa ating pong closing prayer and benediction, tayo pong lahat ay dumulog sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito, na patuloy mo kami binibigyan po, Panginoon, ng karunungan. Tuloy mo kami binibigyan ng mga talento po, Panginoon, upang sa mga ganitong pamamaraan, ang iyong mga salita ay patuloy, Lord, na nahayag po, Panginoon. Patuloy na ingatan mo yung bawat isa po sa amin, lahat po ng mga nakapakinig po, Panginoon, ng iyong mga banal na salita na ito. Tumimo ito sa kanila po mga puso't isipan, at ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po sa amin palagi ng kasabikan upang ikaw ay aming pong purihin, sambahin po, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Panginoon, dalangin po namin na sa aming pong pagdiriwang ng anibersaryo po na ito po, Panginoon, pagamat hindi po kami sama-sama physically po, Panginoon, alam po namin na ikaw po ang siyang patuloy na nagbibigay po sa amin ng pagsama po, Panginoon, at yung aming pong espiritu, yung bagong espiritu, yung aming pong bagong puso ay patuloy, Lord, na mapanumbalik po namin palagi ito po, Panginoon. Patuloy na maging kasiyahan po namin ito, at ikaw po ang siyang patuloy po namin paglilingkuran. Dalangin po namin na sa ganitong pagkakataon ay patuloy, Lord, na kami po ay sama-sama na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, at nadalangin din po namin sa iyo po, Panginoon, yung amin pong naranasan na COVID-19 na lumalaga na po sa amin pong bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa po, Panginoon. Patuloy, Lord, na sa pangalan ni Jesus kami po ay patuloy na nagtitiwala na ikaw po ang siyang may control ng lahat ng ito po, Panginoon. Kaya naman kami po ay patuloy na dumadalangin sa iyo na patuloy mong sawatain, no, patuloy mong pagalingin yung aming pong bansa na ito. Iiwas po, Panginoon, sa mga nararanasan po namin na ito na COVID-19 po, Panginoon. Maging aming po mga frontliner, aming po mga medical doctors po, Panginoon. Maging lahat ng mga aming po mga political authorities po, Panginoon, patuloy, Lord, na ingatan mo silang palagi, bigyan ng karunungan, lalong-lalo na po yung aming pong presidente po, Panginoon, sa mga ipinapatupad niya pong batas po, Panginoon, para po masugpo yung pagkalat ng virus po na ito, yung aming pong enhanced community
quarantine po, Panginoon. Salamat at marami kang ginagamit ng mga frontliner po, Panginoon, upang masawata o mapigilan yung pagkalat po, Panginoon, ng pandemic na ito po, Panginoon. Maging sa bawat isa po sa amin, patuloy, Lord, na kami po ay sumunod para po sa mga may kapangyarihan po, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming patnubayan po, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga ginagawa at iiwas po, Panginoon, sa virus na po na ito na kumakalat sa aming pong bansa. Patuloy na ingatan mo kami, saan man po kami pumaroon po, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang mabigyan po namin ng kapurihan sa lahat ng aming pong mga ginagawa, ay ikaw po ang siyang aming pong maitanghal po, Panginoon. Salamat po. Nawa itaglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay palagi po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me.
saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Come on now. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, 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 oh. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, 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 hey, hey. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. No. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. This I know. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not, you're not, you're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. Oh. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, hey. You are at home in my heart. 'Cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life, I'll draw closer. Hey! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter.
your home.